Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa DOST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Mga kababayan, umiiral muli ang northeast monsoon o hanging amihan. Dito po yan sa may northern Luzon. So para po dito sa may Metro Manila kasama ang Calabarzon at probinsya pa ng Aurora, asahan po natin ang maulap na kalangitan na meron kasamang mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Samantala, dito po sa may Cagayan Valley, ganun din po sa may probinsya pa ng Apayao at Ilocos Norte, makakaranas naman po kayo dyan ng mahinang pag-ulan dala ng hanging amihan. Sa natitirang bahagi ng bansa, partikular po dito sa may Visayas area hanggang dito sa may Mindanao, makakaranas pa rin kayo ng fair weather conditions sa mga susunod na oras, pero may mga chance pa rin yan ng pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At dahil umiiral na naman ang amihan, alamin po natin ano nga ba ang katangian nito. Ito ay hangin usually characterized by the northeasterly wind flow. Nanggagaling ang ganitong uri ng hangin mula sa mainland China o kaya naman ay sa Siberia, kaya naman meron itong katangiang malamig. Ang onset ng hanging amihan ay kadalasan sa una o pangalawang linggo ng Oktubre. At ang peak season naman ito ay nasa buwan ng January or February. Kadalasan din po nagdadala lamang ng mahihinang pag-ulan ang ganitong klase ng hangin gaya na lamang nitong umiiral sa northern Luzon. Samantala, dahil may kalakasan po itong hanging amihan ay nakataas din ang gale warning ng Pag-asa, partikular po yan sa seaboards ng northern Luzon. Asahan po na magiging maalon hanggang sa napakaalon ang kondisyon ng karagatan, kaya payo pa rin ng Pag-asa, iwasan muna ang maglayag sa mga baybayin sa nasabing lugar at patuloy na mag-monitor sa kondisyon ng panahon. Samantala, update naman tayo kaugnay sa bagyo. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ito 3,000 kilometers east-southeast ng southern Mindanao. Nananatili naman ito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mas lumakas pa nga ang bagyo at nasa tropical storm category na. Binigyan po ito ng international name na Hagupit. Ang pangalang Hagupit ay nagmula sa Pilipinas. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Hiner Kitlong, posibleng Huwebes ng gabi o kaya po ay Biyernes ng umaga ay nasa loob na ng ating PAR ang bagyong Hagupit. Dalawang senaryo naman ang nakikita ng ahensya dito. Una, posible po itong mag-recurve once na pumasok sa ating boundary at tumungo po yan sa bansang Japan. At ang pangalawa po, posible rin itong manatili sa kanyang direksyon at tawirin ang Visayas area. At mga kababayan, once na pumasok sa loob ng ating PAR ang bagyong Hagupit, bibigyan naman ito ng local name na Bagyong Ruby. Ang Bagyong Ruby po ang ika-18 bagyo para sa taong 2014. Isang bagyo lang ba para sa buwan ng Disyembre? Alamin ang kasagutan sa pagbabalik ng Panahon TV. Kainan na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang kanin. Almusal, hapunan, sa karinderya, restaurant, only rice, half rice, brown, puti. Sa bahay, opisina, pati sa eskwela. Basta, wag lang may maaksaya. Palay, bigas, kanin, wag sayangin. Bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Isang paalala mula sa Department of Agriculture. Mga kababayan, nasa unang araw na nga po tayo ng Disyembre, kaya alamin natin kung ilang bagyo nga ba ang posibleng makaapekto sa bansa. Base po sa climatological records ng Pag-asa, meron tayong inaasahan na 1 hanggang 2 bagyo na posible pong makaapekto sa bansa. Gaya na lamang na binabantayan natin na si Bagyong Hagupit na nasa labas pa naman ng ating boundary. At papaano nga ba ang magiging forecast track ng average number ng bagyo na ito? Ayon po sa Pag-asa, mas mataas ang tsansa na yan ay tumawid dito sa may Visayas area at maliit lamang yung tsansa na mag-recurve ang bagyo once na pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa mga kababayan po natin, lalo na dito sa may Visayas areas, patuloy dapat ang pag-monitor sa kondisyon ng panahon. At sa puntong ito, alamin na po natin kung saan nga ba naitala ang lowest temperature sa bansa ngayong araw ng Lunes. Una pa rin po sa ating listahan ng Baguio City na merong 16 degrees Celsius at sinundan po ito ng Malaybalay na merong 17.4 degrees Celsius. Naitala naman ng 22.5 degrees Celsius sa Baler at Butuan City habang 22.6 degrees Celsius naman para sa Surigao City. 22.8 degrees Celsius ang naitala naman dito po sa may Tayabas, ganun din sa Hinatuan City. Asahan po natin na magpapatuloy ang monitoring condition natin dito sa temperature, lalo na ngayong panahon ng amihan. At mga kababayan, bukas sisikat po ang araw 6:05 ng umaga at lulubog naman po yan 5:25 ng hapon.
At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DWST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco, nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang gabi.